lang ang aton nga Leviticus chapter 10 mga kauturan. Praise the Lord. Actually, ang content gina-review ko okay man gyapon, although nga ang nakabutang diri in IV. Pero mga kauturan, basahon taon na ang sa King James Version mga kauturan. Lami, kung may Bible ka mo, flight mode lang ang inyong cellphone. Paliog lang, praise the Lord, to avoid disturbance, no? Agad hindi ka ma-disturbo, kay basi may chatmate ka na, no? Kay wayanay, karita sa Ginoo. Diri sa Leviticus chapter 10, mga kauturan, ato na lang basahon diri sa verse 19, mga kauturan. And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the Lord, and such things have befallen me. And if I had eaten the sin offering today, should it have been accepted in the sight of the Lord? Silipan makauturan sa NIV. Aaron replied to Moses, Today they sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me, would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today? Praise the Lord. Gusto ko lang dalon ng ining mensahe makauturan nga nagasling, pleasing God beyond circumstances. Ang pagpamuot sa Diyos nga lampas pa sa mga nagakalatabo. Magapri kita makauturan, Ginoo, salamat Lord sa imong mga pulong, apang Lord hindi kami sini makahangop kun walay ka. We need your divine intervention, Lord, and divine understanding about your words. Anoint your servant, O Lord, to deliver your words. Touch our hearts, O Lord. Himaw, Lord, ang tagipusoon sa singadlaw, nga wala pa, Ginoo, nakabatyag sa imong pagpanghikot, Ginoo. Pabatyogan mo, Lord, sa singtak na ugad. Pinagi sa imong gugma, Ginoo. Pinagi sa imong presensya, Lord, nga magagiyo sa mutunga, Lord. Salamat ugad nga ikaw ang nagsad sa amon nga kun mangayo kami kun ano nga butang sa imong ngalan imong ihatag, Lord. Ginoo, ang ginapangayo namon sa imo, Lord, ang imong presensya, O Lord God. Yes, Lord, let this place, O Lord, be filled with your presence today, O Lord. Let it be, Lord God, nga ang imong mga pulong, Lord, magahatag sa amon, Ginoo, sang pagpahanumdum kag maga-challenge sa tagsa-tagsa, O Lord. Ilabi na, Ginoo, sa mga wala pa nakakumit sa pagpangalagad sa imo, Lord. Salamat, Ginoo, bangod ang imong mga pulong. Amo ini ang kabuhi. Hallelujah. Kag amo ini ang Espiritu. And thank you so much, O Lord God, for being with us today, O Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sa imong pagpakig-upon sa amon, Ginoo. Bangod, Lord, ikaw, O Diyos, nagpromisa nga bisan duha akong tatlo nga nagatingog sa pagtililipon sa imong ngalan, yara ikaw sa tunga, Ginoo. Sobra kami sa tatlo, Lord. Salamat, O God. We claim your presence today, Lord God. Hallelujah. Nga magapuno sa amon, Ginoo, sa joy of salvation. And we claim the victory once again today, Lord God, in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. At ang ng Diyos makauturan sa mag-isa pa. Blessed be the name of Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Makapamungko na kamo makauturan. Pleasing God beyond circumstances. Ang pagpahamot dira sa Diyos nga lampas pa sa mga nagakalatabo makauturan. Sili pa makauturan, living a life pleasing before God is a desirable trait a believer would ever want to have. It means offering the best of everything that we have out of our love for Him. Ari makauturan, diri sa sininga kasaysayan sa natabo sa Leviticus chapter 10 makauturan. Kabalo ka mo makauturan,
ini si Aaron, may ara 4 ka kabataan. Ang kabataan ni Aaron, nga kamagulangan, makauturan, ang kamagulangan, si Nadab, ikaduha si Abihu, and then si Eleazar, ikatatlo, ang kamanghuran, ikaapat, si Ithamar. Kabalo ka mga uturan, ining duha niya kakabataan, halin sa kamagulangan, pagkanto si kaduha, si Nadab, kag si Abihu, makauturan, bangod ini sila, ara sa linya, sa Aaronic, Presley, nga mga ara sa tabernakulo ang ilang trabaho makautran. Dira naghalin sa kay Aaron makautran, ang ginatawag nga priesthood makautran. So ini sila from Aaronic priesthood. So uli nahimo nga sa term nga Levitical priesthood. Bangod ini sila ara sa linya sa tribo ni Levi makauturan. Now ini si Aaron makauturan nga magulang man ni Moses. Nga mo ini siya ang upod bilang spokesperson sa pagsugilanon sa kay Pharaoh. Agud lang pag-uon ang katawan sa Diyos sa Israel makauturan. So ara na sila makauturan, sila journey. So may ara nga ginatawag nga tabernakulo, nagmando ang Diyos nga maghimo sa isang tabernakulo, agud ang Diyos magapuyo sa tunga nila. Kag inang tabernakulo makauturan, ara gid sa pinakasentro, kundi naga-encamp sila ang mga katawan sa Israel. Nga sa diin, kada side sina, may ara nga tag-tatlo ka tribo. So sa 4 ka corner or 4 ka sides makauturan, kung i-add nimo, mga 12 tanan sila. Now, ini si Aaron makauturan, ang iya nga kamagulangan nga bata, nga si Nadab kag si Abihu, nag-offer sila dira sa Ginoo. Sang halad nga sinunog or burnt offering. Kablo makauturan, ang tinatawag halad nga para sa Ginoo, hindi pwede laktan sang lain. Ang in-present nila nga halad makauturan, ang fire nga ginbutang nila, ginkuha nila sa gwa. Busilingon daw hindi sila kahulat bala nga ang Diyos mismo amo ang magahimo. Hindi sila kahulat nga ang Diyos amo ang maga-accept sila gin-present. Bagod ang isa ka prueba nga gin-accept sa Diyos, bangod kay may kalayo. Lamunon ang imong nga gin-present nga halad sa kalayo. Pero makauturan ang ginhimo nila, nagkuha sila sang kalayo sa gwa. Nagkuha sila sang kalayo, kaginbutang nila dito sa halaran makauturan. So wala nakapamot sa Diyos ang ilang ginhimo makauturan, kundi ang natabo makauturan, ginlamon sila sa kalayo. Ang pinaka-reason, because they took strange fire dito sa gwa sila nagkuha makauturan. Naman ni ganyo, sa ato ng pagpanglagad sa Diyos, hindi ka magkuha sa mga advices sa mga ara sa gwa, sa mga wala nag-aalagad sa Diyos. Masali mo ga-alagad sa Diyos. Kay gasimba man sila, mga kauturan damo, gasimba every Sunday. Pero, may isa lang katutuod nga pagsimba, mga kauturan, gin-accept sa Diyos. Ang pagsimba, dira siya, sa espiritu kagamaturan. Amo na! Ang gina-expect sa Diyos. Hindi ni programa, mga kauturan, nga may ara, nga mga entertainment nga pagwa di. No! Hindi ni entertainment kung nagatukar ka di. Hindi ni entertainment kung ikaw nagakanta sa Ginoo. We play the instruments. You sing a song not unto men but unto God. This is not entertainment. This is worship. Hallelujah!
ni Aaron napatay, mga kauturan. So muna gani, mga kauturan, di paglaktis ang kiningkoy ang pagpangalagad sa Ginoo. For our God is a consuming fire, mga kauturan. Now, ang hamba ni Aaron, today, they sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today? Kaya ini naman si Itamar, kag si Ilyasar, makauturan, nagdulot sila, makauturan. Wala nila ginkaon. Ang halad, ang sin offering. Amo na gani makauturan siling ni Aaron sa kay Moses. Yati ini natabo na sa akon. Ti kun kaunon kuni ining mga halad ni sin offering. Ang Dios ayan mamuot sa akon. Nagtango-tango si Moses, mga kauturan. Amo ni mga kauturan, praise the Lord. Ang pamangkot siling diri, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Kung anong inahimo naton, imo naton nga tinagipusoon. No, para sa Dios kag hindi para sa tao, mga kauturan. Now, ang pamangkot, how can we please God? How can we please God? Una, have fear in Him. Dapat may kadlo ka saya. Ang tao nga wala kadlok, kaya na niya nangirakira maghimo sing malahot kaway kadlok eh. Ining mga nagapang hold up. Kaya na niya pangirakira sila. Mga kauturan. Kaya plano na nila, no? Wala kadlok sa Diyos. Pero magabot ang adlaw, mapaluy-luoy kay sa Diyos sa tubangan niya. Mabuti ng adlaw. Ang siling ni Paul, that at the name of Jesus, every knee should bow. Sa ngalan, sa atong Ginoo, ang tag sa katuod luhod. Kung wala pa na subong nagluhod, ang mga tao nga wala gato sa Diyos, the day shall come, nga ang tanan magatubang sa Ginoo. Whether you like it or not, matubang nga gyapon sa Dios. Hindi ka magalagad amo magyapon, magatubang nga sa Dios. Because it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Hindi ka magalagad, okay. Wala problema, hindi ka man pagpiliton. Pero magabot ang adlaw, batunon mo man, o hindi, way ka may mo. Magatubang ka sa Dios. Kaghukban. Ang pamangkot, are you ready? Handa ka na nga, hukman ka. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. So siling pa, mga kauturan, as servants of the Lord, we know that He is loving. Ang Diyos may gugmaon. Merciful and forgiving. But we must also recognize that He is holy. Balaan ang aton Diyos. Just, matarong, no? Fair siya, hindi bias, and righteous. We must not take lightly His words. Hindi tani silingan daw sa wala lang. Gapamati ka sang word of God daw sa wala lang, mga kauturan. Ang pulong sa Ginoo, amo ni ang nagaklaro sa aton. Kung ano kita kay ang pulong sa Ginoo, kaangay ini sang espiho nga may mabalon mo imo kog galingon kon ikaw okay ang imo hitsura kon may buling ka o kun wala kay nakita mo imo kog galingon sa espiho. Every time we read the Bible, makita natin kog galingon kung ano kita sa tubangan sa Ginoo. So muna makauturan, hallelujah. We must not take lightly His words. Aaron replied to Moses, today they sacrificed their sin offering and their burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten
the sin offering today. So, ikaduha nga pamangkot, how can we please God? Ikaduha, by obeying His commands. Ilagi sa pagsunod sa iya nga sugo. If we want to live, children, if we want to live, no, a life pleasing before the Lord, we must learn to submit ourselves before His will. Obey His commands wholeheartedly and not half-hearted. Sundon ang iyang sugo, mga mando niya kag hindi nga daw pakulahaw, kundi tinagipusoon gid mga kautoran. Aaron sons Nadab and Abihu took their censers. Ang ilang inang ginabutangan sang ano ni agod nga mapaaso makauturan insenso sili pa makauturan took their censers, put fire in them and added incense. Amo paginalay dugangan nila sang insenso ilang dala nila nga censer or censers, insensaryo. Dugangan nila sang incense. Munas nila kamangyan. Tapos, nagbutang pagid sila kalayo. Ang paginalay. Hindi kalayo sa Diyos, kalayo lang iyas ang tao. Lain niyang kalayo sa Diyos, makauturan. Amo niya ang sunod sa record, makauturan. And they offered an authorized fire before the Lord. Naghalat sila sang hindi otorisado nga kalayo sa Diyos. Contrary to His command. Shall we say, praise the Lord? Hindi suno sa ginhambal sa Ginoo. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Inisi Nadab kag si Abihu kakauturan. Praise the Lord. Himo sila sang ilam. Abi ninyo makauturan, hindi lahog-lahog. Kung parte sa Diyos na ang hambalan makauturan. Damo mga yaga-yaga nga mga tao. Kung nimo siran sa pulo sino, dayon kadlaw, no? Kaya okay pa ilalawas. Pero kung ara sa ital-ital, nga manawag man sa Diyos, no? Amo ni ka balingag ang tao makauturan. Pero salamat, sa kadamuon nga mga balingag, isa kita sa mga Diyotay nga ari diri subong nga nag-surrender sa Diyos. Sabay pa, totoo niya pag-surrender sa Diyos. Praise the Lord, hallelujah. How can we praise God? Ikatatlo ni, letting go of our sinful nature. By letting go of our sinful nature. Ang aton nga sinful nature hindi magpapirdi sa totoo lang. Amo ni gani nga constant gid ang warfare makauto. Constant gid ang gira permi between the desire of the flesh and the desire of the Spirit. Bangod, hindi magpapirdi ang aton nga flesh. Nibla, siling sang flesh, hindi magsimba. Kung weak ang imo, hunaw na sa Ginoo, ay uuno. May sunod pa man. Sigurado ka, may sunod pa yan.
Kabay pa nga, ma-preserve pa mo kabuhi. Inablang, masimba ko kung makaretire na ko, sala nga mentalidad. Way kakibalo, basi hindi ka nakabangon, pag-aagablaw, way ka na ginaway, way ka na kusog, way ka na ginawa, patay ka na gali, mga kauturan. Makadayaw ka pa sa Diyos. What is your preparation? Ano imo preparasyon? Your fixed preparation. Ano pinaka-fix mo nga preparation? Ini bala? Ini nga gawi subong? Makauturan. Wala sang tao nga perfect. Pero makauturan, ginahimo naton ang pagsunod sa pulong sa Ginoo because obedience is better than sacrifice. Ang pagtuman na bipaka, importante. Sang sahalan. Hallelujah! Praise God. Sabi niya makauturan, ang tao nga puno pirmi sa mga pagpanumdom sa pulong sa Ginoo, hindi bot silingon nga mahimo niya dayon ang para sa Ginoo unless kung na-deny niya ako galingon. Kung wala mo na-deny, budlayan ka gid. So ang pamangkot na-deny tayahan naton kung galingon. We cannot please God by living the same life. He has freed us with. Choosing to please God means choosing to live in righteousness. Amo niya ang silingon. Ang pagpili naton, makauturan, nga magkakabuhi kita dira sa Diyos. Silingon. Pamutan naton ng Diyos. Gusto naton mamut ang Diyos. Ang silingon sini, nga magkakabuhi kita sa pagpakamatarong. Amo niya gusto yung makauturan. Choosing to please God means choosing to live in righteousness. Praise the Lord. Praise God. Amo ni makauturan ang silingon. Pleasing God beyond circumstances. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Ang pagpamuot sa Diyos nga lampas pa sa mga nagkalatabo makauturan. Abi niya makauturan, hindi maisip ang kaayo sa Ginoo nga nahimo niya sa ako. Hindi maisip makauturan. Amo na hambal gani ni King David, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ang akong ibalo sa Ginoo? Sa tanan nga kaayo nga nahatag niya sa ako. Ang Diyos wala na muot sa imong butang ta maalam ka, nasa ulo mo ang bilog ng Biblia. Ang Diyos wala na muot sina. Ang nakapamuot sa Diyos kung obedient ka. Kung obedient ka, dira sa iya. Sabi niyo si Satanas, sa ulado niya ang mga scriptures. Sa dira nga gintintar niya itong nga Ginoo, nagamit siya scripture. Hindi ba gidala niya si babaw to sa pinakul. Hindi ba silin niya, kung tuod ka nga iya sang Diyos, lumpat ka, kay nasulat man. Ang Diyos magapadala sang iya nga anghel agud sa luon ka. Di niya ginkot sa Psalms 91 makauturan. Kaya ang Diyos magapadala sang iya nga mga anghel kag sa luon ka agud ang imo mga tiil hindi makasandad sa bato. Grabe makauturan. Nagkot siya sang scripture. Pero ang Ginoo nagasabat based man sa scripture. Di ba una niya nga hambal himuan ni bi nga tinapay ang bato kung tuod ka nga iya ka sang Diyos, kung anak ka sang Diyos. Siling ni Jesus Christ, nasulat na. It is written, a man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amo ni makauturan, ang word of God
hindi lang sa ulohon ta, hindi lang kay nabalaan ta, kundi ginakabuhi ta makauturan. Yes! Hallelujah! Ginakabuhi ta ang pulong sa aton Ginoo. Sili ba makauturan? Suliting your sinful nature, control your mind, leads to death. Ang ining nagakontrol sa mind naton makauturan, kung hindi word of God, sigurado gid kadtuan mo hindi ka buhi kamatayon gid. So hindi pwede nga mangibabaw ang aton hunahuna nga hindi sa Ginoo. Mangibabaw lang ang iya sa Ginoo. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Hindi ba? Makauturan. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ang ginarihan sa Diyos, hindi pagkaon o kung ilimnon. Pareho sa mga nagahiwat sang mga party-party, patukar sang mga kalibutanon nga mga songs, inom-inom, mang-invite sa mga friends, dali ka mo day, mag-enjoy today, happy today. Grabe. Makaturan. Wala na glory ang Diyos da. Hiwat sang anniversary, hiwat sang birthday, ininom, makauturan. Wala glory ang Diyos, makauturan. But the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hallelujah! Praise God. Siling ni Brother John Lloyd, budlagin man ang iyang sitwasyon sa ila unit. Siyempre, ang army, mga kauturan, ara pirmi sa danger. Taway pang pulis. Taway pa sa pulis. Expression sa una, bla? Ba, grabe ang trabaho mo ba? Taway pa sa pulis. Kilala ko sa una nga security guard. Duty ta, pag magtulog-tulog ka. Why, magto sa may nag-check dito ka. Kaysa punong ko ka duty. Kaunta todo, sinugba nga, bangros, kag mag-inom-inom. Tawhay pa sa pulis. Pero ang militarya, hindi basta-basta, mga kauturan. Pero, siling ko kay Brother John Lloyd sang Webes, siling ko ang pinaka-safety. Bisan din ka, wala sa safety. Di ba? Posible ang ining the big one to, kay ang dalom la sa Manila from dira sa Intramuros na gagi ko na mo. Ang fault line. Laguna pagkanto sa Bulacan. Galing wala sa may makapredict sa linog. Wala. Pero ang bagyo, hurricane, mapredict na. Kaya may mga aparato ang mga weathermen, pag-asa, may aparato na. Ang hindi nila madetect, kapila na nila ginhambal, ang linog. Why sa may makapredict sa linog, Pero makita nila ang sign, once nga may linog, may dako nga matabo nga trahedya, delikado gid. Ato natabo sang 2004. Sino nakadumdum? 2004, December 26, 2004. Kung makita nimo sa file sa video makauturan, makita ko na sa YouTube, ang mga tao sa mga beaches sa Thailand, Indonesia, sa Sri Lanka, enjoy sila. Gali, ang dako-dako nga bulkan, ngara sa pinakatunga sa ocean, naglupok. Tapos ang, ano lang panawag? Tectonic plate na, naghulag. Nag-ibwal sa puwersa, sa dalom, once nga naggiho na,
ano ni, ang tectonic plate, nagiho na, naglupok ang bulkan, ang bugasang puwersa, perti kataas ang tubig nagtimbuok. Dayon, inosente sila nga sa beach. Tingala sila ang dagat, nagpakadto to, pabalik sa load. Ginsunod-sunod pa nila, nag-video-video pa sila, kay amazing, kuno, very amazing. Pagkakita na nga perti, gali katas taas kayo nga daw, taas pa sa bukid ang tubig na kauturan nga, gapababaw, dumalagan sa pabalik, pero ang iban, lapot gini. Kay pagbalik sang tubig, makauturan, dalasa ang mga building, kalaguba, mga tao, makauturan, daw nga sagbot lang nga nagian sang flash flood, makauturan. Pila to ang napatay, kung nadumduman ninyo. 250,000 ang napatay sa sadtong adlaw. December 26, 2004. Na-predict bala? Wala! Atong yang Yolanda ya, daan na to gin-forecast eh. Yung wala naka-prepare. Bisa naka-prepare gani. Guba gyapon. Kawayan po to diri. Yang ginahulman namon ka hagdanan, bade muroy pirmi. Kaya nakuha na ko hulam, abot si Angheloy. O, Pastor, ako karon hulams na, tapos mo gamit. Kung sige, mamanting mo ko din sa may Bombay ko. Din matidali ko. Yang amon ya. Bakod to ya. Bantingan ko man to. Nihulam na, hingagaw. Pero mga alas 10, tanaw ko, ila ang una nga naguba. Ila pa una naguba. Kay Rodel, away na sa uli. Or atop na lang, ara na sa ugsaran na kauturan. Pero nakapreparar, galing baskog. Makapreparar ka man, pero ang linog, hindi ka kapreparar. Kung baliwala lang sa imo ang warning. May warning. Wala man na din nabilong sa fault line. Pero may mga fake news, gidman. Daw, fake news. Pero dapat nakahanda kita. Pero matauturan ang aton handaan, abi ninyo, pinakadakot ang handaan. Mga tao laban, blanodrat na lang sa mga nagkalatabo sa kalibutan. Pero ang pinakadako naton nga handaan, kung mag-atubang kita sa Diyos, makauturan. Yes! Ang may nila aton pinakakinahandaan, ang aton kalatuan, amo ang eternidad, makauturan. Blessed be the name of Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! So, mani makauturan. Sila ba makauturan? For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws. And it never will. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Hindi ba? Siling sa scripture, it is impossible to please God if without faith. Sakto na. Pero ang faith dapat hindi patay nga pagtuwa. Kundi buhigid nga pagtuo makautura. Kaya nga, faith without works is dead being alone. And then, silipa makauturan, how can we praise God? Ikapat, keep your faith. Keep your faith burning. Tuguti ang imong pagtuo, daba-daba ang imong pagtuo dira sa Ginoo. If our goal or aim in life is to be pleasing before God, then we must have faith. Let us seek Him day and night with all of our hearts. Siling ni King David, Lord, how beautiful your face is all I seek. Hindi literal nga face sa Ginoo ang iya ginapangita. What he is seeking is the presence of the Lord. One time, hindi na niya mabatyagan ang presensya sa Ginoo. Hindi na niya mabatyagan ang joy of salvation because of the sin of immorality nga nga nakumit makauturan sa kay Bathsheba. So, ang ginhimo niya makauturan, nagpuasa siya makauturan, nagbutang sang abo siya ulo. Sige, pangamuyo, Lord. Tugahi ko sang bago nga tagipusoon, create in me a clean heart
and renew a right spirit within me. Praise the Lord. Sige siya tuaw sa Ginoo. Lord, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Grabe si David, mga kauturan. A man after God's own heart. How many times nga siya na sandad, mga kauturan, tungod sa iya nga nakumit nga mga kasalanan, mga kauturan. Pero, mga kauturan, madasig siya maghinulsol. Madasig siya magpaubos dira sa Ginoo. Amo ni mga kauturan, hallelujah, nga ang tao, kung nagkakabuhi ka dira sa Ginoo, di mo singon nga perfect ka. Pero mga kauturan, salamat. Kaya ang Diyos, siya lang ang perfect. Siya lang aton pinakamodelo, mga kauturan. Hallelujah! Ang Diyos nagsaad, I will never leave you nor forsake you. Sada sa Ginoo, make sure you are serious sa imong commitment sa Ginoo. Shall we say, praise the Lord? Praise God. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him, shall we say, praise the Lord? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Iya nga tagaan reward atong gatingwa nga nagapangita sa iya. Shall we say, praise the Lord? Gusto ko lang mabatian ang response sa mga true worshipers sa Diyos. Magasiling, praise the Lord? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga makauturan, if our goal or aim in life is to be pleasing before God, then we must have faith. Let us seek Him day and night with all of our hearts. Shall we say, praise the Lord? Sa aton conclusion, choosing to please God beyond everything may take a lot of sacrifices. Are you listening? Praise the Lord. Ang pagpili naton dira sa pagpamuot sa Dios, lampas pa sa kung ano man nga mga bagay, may take a lot of sacrifices. But take heart, for the Lord, whom we serve, will surely reward us in His perfect time. Let us always choose to do the things that will put a smile on God's face and will give greater honor to His holy name. Sabi niya, mga kauturan, lain kon tuod ta nga connected sa Ginoo. Everyone who desires and whose desires is to please God because their lives have been connected to the body. Nakakonek sa lawas. Kabalo ka mo ang lawas. Lawas ni Jesus Christ. Kaya ang lawas ni Jesus Christ, kinsiling sa scripture, amo ang church. Ang church, baptized in Jesus' name. Katawhan niya ang church. Ginatawag ini nga Jesus' name people. Baptized in Jesus' name. Katawhan. Ang katawhan sa Diyos magasling, praise the Lord. Praise the Lord. Now, ang pamangkot, are you really connected to the body of Christ? Sabi niya mga katulad naman niyo, it's good. We are all friendly when it comes to ginatawag sa fellowship.
we are friendly. Dala naton ang inaugali sa Ginoo. But when it comes sa ginatawag nga involvement naton sa Ginoo, diri ni siya na base kundi ka nagapasakop. Kung din ka nagapasakop. That's why siling pa sa Hebrews 13 verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves to them. For they watch for your souls. So hindi nga sila nga do gina-consider ta nga ara kita sa Ginoo. Pero wala man ta involvement. If you are visiting sa isa ka local church, it does not mean that you are one of them. You are only a visitor. Mga kauturan, wala sang visitor sa ginharian sa langit. Wala sang spectator. Ang pamangkot, if you are connected to our Lord Jesus Christ, are you involved? Are you involved sa mga bulaton sa Ginoo, sa mga plano sa Diyos? Yes. Sa tutod lang, kung wala ang church, wala ta kaluwasan. Diri mo mabatian ang mga pagpanumdog. Diri mo mabatian ang ginatawag nga pusong doctrine. Diri mo mabatian ang mga pag-encourage. Diri mo man mabatian ang mga pang-rebuke. But this is for all. For our spiritual benefit, spiritual improvement. Yes. Budlay mga kauturan, if we are self-centered, if we are self-righteous, ang tanan nga makatubang sa Ginoo mga kauturan, bisan ano pang imong excuses, your excuses cannot be justified. Tanana, hindi pagpatunon sa Ginoo. Hindi pagpatunon sa Ginoo. Bangod ang kaluwasan, conditional. Ang adlaw sa rapture makauturan. Kung magabuti na siya nation. That's the time, that's the day that there will be no preparation. Wala na. Ang tanong na preparasyon tapos na. Hindi ka magsiling ang Ginoo. Wala tong tanay si Suanso. Wala tong tanay si brother. Wala pa na kay Lorson. Wala pa na kang preparar. Yes! Wala na! That will be the final day. O kung hindi man inapamag-apo, ang imong kabuhi, hulam lang sa Diyos, kung kuwaw na sa Diyos. Are you ready? Are you ready? Nga magatubang sa Ginoo. Hallelujah. May kamay mo kung kuwaw sa Ginoo. Pero mamangkot, ang ginabag sa Diyos sa imong kabuhi, nagamit mo ba na? Nanamihan sa imong ginahimo. Ginabala, kalamutan sa Diyos. Yes! The Lord expecting your response sa iyang mga puno. Pero the coming of the Lord, hallelujah,
The coming of the Lord is at hand. The Lord is coming very soon. The Lord is coming very soon. Ano ang aton mag-present sa Diyos sa tinadlaw? Ano pinakahalat na? Aton tugalingon? Kung may halat ng mga sapat sa Old Testament, sa New Testament, halat na takipuso na buong kagbuong na Espiritu. Kagang kalayo, huwag ang balaan ng Espiritu. Ano ang nakakonsume sa sining halat?